Sa nakaraang video dumating ang Sword Saint at mga kasamahan niyang Elite Warriors at nagbigay ito ng labis na kagalakan kay Far Amon. Nagdulot ito ng bagong pag-asa sa kanyang puso, na parabang sila at ang City of Light ay nakaligtas sa panganib. Pagdating ng Sword Saint at ng kanyang mga kasama, mabilis na nakontrol ang kaguluhan sa City of Light. Inutusan ang lahat ng mga mamamayan na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan, at isang nakakatakot na katahimikan ang bomb alert sa buong lungsod. Sa lakas ng Sword Saint at ng kanyang mga kasama, tinalo nila ang Goblin King. Matapos ang ilang sagupaan, nagsimulang makaramdam ng takot ang dating matinding Goblin King. Inutusan nito ang lahat ng goblin na umatras. Si Lin Tian, mula sa itaas, ay tahimik na pinapanood ang labanan. Medyo nagulat siya na dumating ang Sword Saint at ang kanyang mga kasamahan sa ganitong pagkakataon. Naalala ni Lin Tian na dati niyang isiping agawin ang Goblin King, ngunit sa ngayon, tila hindi na niya kailangang kumilos dahil pinapangalagaan na ito ng mga manguusig. Ang Goblin King, bagamat sugatan, ay ayaw pa ring sumuko. Muling tumili siya at pinangunahan ang lahat ng goblin na magtayo ng depensibong linya laban sa mga adventurer, desperadong sinubukang gamutin ang mga sugat na natamo sa laban. Ang Goblin King ay gumawa ng isang nakakakilabot na kilos. Agad niyang ginamit ang isang brutal na kakayahan, isang kakayahang magpagaling sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng kanyang sariling uri. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang pumatay ng sarili niyang mga minion, hinuhugot ang bawat isa at malupit na kinakain ng mga ito gamit ang matalim niyang mga pangil. Sa kabila ng mga desperadong daing at pakiusap ng kanyang mga kapwa goblin, hindi tumigil ang kanyang mga pagsuso. Ngunit bago pa man tuluyang gumaling ang mga sugat niya, lahat ng goblin na nasa ilalim ng kanyang utos ay natupok na. Ang dating walang pakialam na tingin ni Lin Tian ay nagbago, naging puno ng kasiyahan. Hindi niya inasahan na ang Goblin King ay may ganitong kakilakilabot na kakayahan. Ngunit dahil sa maliit na bilang ng mga goblin na available, hindi sapat ang mga ito upang tuluyang gumaling ang Goblin King, kaya't magkakaroon pa ito ng oras bago tuluyang maghilam ang mga sugat. Pakiramdam ni Lin Tian ay maayos ang kanyang plano. May pagkakataon pa siyang mahuli ang Goblin King. Si Marshall ay nagulat na ang Goblin King ay buhay pa rin kahit na tinamaan na siya sa dibdib ng isang matinding atake. Ngunit, hindi ikinagulat ng Sword Saint ito dahil sa mataas na level ng Goblin King, hindi madaling patayin ng isang atake lang. Sa puntong iyon, inihanda ng Sword Saint ang kanyang espada, tila handang makipaglaban. Ang Goblin King, sa takot at kaba, agad nagsalita, sinabing siya ay naghahanap lamang ng Magic Soul Rain at wala siyang intensyong makipaglaban. Ininsist niya na ang mga nangyaring ito ay mga hindi inaasahang aksidente. Nagmakaawa siya na patawarin siya at nangangakong hindi na babalik sa lugar na iyon. Nagulat ang Sword Saint nang marinig ito, at tinanong niya kung totoo nga ang sinabi ng Goblin King. Agad na sinabi ng Goblin King na siya nga ay mula sa Great Tomb, isang makapangyarihang puwersa sa mundong ito. Inakusahan niya si Far Amon na siyang kumuha ng Rain, at siya ang tunay na may sala sa lahat ng kaguluhan. Si Far Amon ay mariing nag-deny, ipinagmalaki ang kanyang dangal bilang isang noble at sinumpa na hindi siya magnanakaw ng anuman mula sa isang mababang goblin. Agad na napansin ng Sword Saint na may mali. Inisip niya na lahat sila ay nahulog sa isang bitag at ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay ang nakatagong goblin mula sa Demon Forest. Nagulat si Austin sa revelasyon na ito at tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Hindi ba ang goblin sa harap nila ang parehong goblin na tinutukoy niya? Ngunit umiling ang Sword Saint at ipinaliwanag na ang goblin sa harap nila ay mula sa Great Tomb, na matatagpuan ng daan-daang milya ang layo, at ang mga goblin na umatake sa City of Light ay mula sa mga kalapit na lugar. Naisip ni Emma, natatakot, na ang goblin na tinutukoy ng Sword Saint ay ang tunay na salarin, na siyang nag-organisa ng labanang ito upang tiyakin na lahat ay mawalan. Walang dahilan para maglakbay ang isang goblin ng ganoon kalalayong distansya para lang umatake sa mga tao. Si Marshall ay hindi naniniwala sa paliwanag ni Emma, iniisip na hindi kayang gumawa ng ganitong planong kumpleto ang isang goblin. Ngunit hindi na pinansin ni Far Amon ang lahat ng ito. Galit na galit, itinutok niya ang daliri sa goblin, ipinahayag na si Count Starmon at maraming mandirigma ang pinatay ng nilalang na ito,
at hindi nila maaaring hayaang makalabas pa ito. Sumang-ayon si Austin sa sinabi ni Faramon, at isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, may mga mata ng kalupitan. Nag-volunteer siya na lang ang magtatapos sa goblin. Ang goblin ay natakot nang marinig ito, alam niyang ang mga sugat niya ay hindi pa tuluyang gumagaling, at kung magpapatuloy siya sa labanan, tiyak na mamamatay siya dito. Ngunit sa mga sumunod na sandali, bigla na lang may isang ginintuan na ipu-ipu na dumating, mabilis na rumagasa patungo sa mga tao sa plaza. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Ang target ng ipu-ipu ay ang lugar sa pagitan ng Goblin King at ng mga adventurers. Ang umiikot na bagyo ay bumalot sa buong espasyo ng alikabok at buhangin, kaya't nahirapan ang lahat na makita ng maayos. Maging ang pag-maintain ng balanse ay naging isang hamon. Nakita ng Goblin King ang pagkakataon at agad na tumakas patungo sa exit, gamit ang lahat ng kanyang lakas upang mapabilis ang kanyang pagtakbo. Nahulog sa isip ng Sword Saint na ito ay ang pagkakataon na hindi nila pwedeng palampasin. Napansin niya ang isang maliit na goblin na nasa likod ng dragon. Doon niya napagtanto na ito pala ang mastermind sa lahat ng nangyayari. Galit na galit siya at walang alinlangang inihulog ang kanyang Steel Tempest technique. Ang kanyang espada ay kumislap ng napakaliwanag, at ang malupit na Steel Storm ay sumabog patungo kay Lin Tian. Agad na inutusan ni Lin Tian ang kanyang dragon na umiwas sa atake at magtulungan silang makaligtas. Kung hindi sila nakatakas ngayon, tiyak na mamamatay sila. Buti na lang at nakaiwas ang dragon sa huling sandali. Ang lakas ng strike ng Sword Saint ay nag-iwan ng malaking pagkabasag sa lupa, at nahati pa ang isang bundok. Nang lumayo ang distansya, naramdaman ni Lin Tian ang sobrang swerte, dahil kung tinamaan siya ng atake, tiyak na namatay siya. Ngunit ang katotohanang ang goblin ay nakatakas muli ay nagpagalit sa Sword Saint. Lumapag siya sa lupa at sumigaw ng galit, kahit saan ka magtago, hahabulin kita at tatapusin kita. Narinig ito ni Lin Tian at ngumisi ng mahina. Tumingin siya pabalik, may nakakalokong ningning sa kanyang mata at bulong, ang babaeng ito ay sobrang lakas. Hintayin mo lang kung anong gagawin ko sa'yo. Habang ang Goblin King ay nagmamadaling tumakas, iniwan niya ang nasusunog na City of Light, ang mukha niya ay puno ng galit at takot. Ang malalaking paa niya ay dumudurog ng mga sinaunang puno sa ilalim, nag-iiwan ng landas ng pagkawasak sa loob ng Demon Forest. Ngunit ang mahalagang punto ay hindi siya tumatakas ng walang direksyon. Ang destinasyon niya ay ang kuweba, kung saan naninirahan ang tribo ni Lin Tian. Hindi siya tumatakas ng walang kabuluhan kundi naghahanap ng kanlungan sa pamilyar na teritoryo. Dahil sa komplikadong loob ng kuweba, kahit pa siya ay habulin, mayroon pa rin siyang pagkakataong makaligtas. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang Goblin King sa pintuan ng kuweba. Ang mga mata niyang namumula dahil sa galit ay nag-scan sa madilim na daan. Nang halos magtangkang pumasok, isang kakaibang amoy ang humaplo sa kanyang ilong, kaya't napahinto siya. Amoy ito ng goblin, ngunit hindi mula sa kanyang tribo. Sa sandaling iyon, isang alaala ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Isang beses ay iniulat ng Beast Goblin na ang kanyang singsing ay ninakaw ng isang tao mula sa City of Light. Noon, si Faramon ay nagsumpa sa kanyang dangal na wala siyang kaalaman tungkol sa Rain at hindi siya nang agaw ng kahit anong bagay mula sa mga mababang goblin. Hindi naniwala ang Goblin King sa sinumpaang iyon, ngunit ngayon nagsimula siyang magduda. Pwede kaya na ang Beast Goblin ay nagsinungaling, nag-imbento ng kwento upang kunin ang Rain para sa kanyang sarili. Pero patay na ang goblin na iyon. Kung totoo iyon, maaaring nandoon pa ang singsing sa loob ng kuweba. Isang agos ng galit ang sumak sa kanyang puso, humagalit siya at naghanda na sumugod papasok. Ngunit dahil sa kanyang napakalaking katawan, hindi siya makapasok. Sa pagkabigo, pinukpok niya ang mga kamao sa pintuan, bawat palo ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa at nagpaparamdam na parabang ang buong kuweba ay guguho. Sa loob ng kuweba, ang atmosphere ay nakakakaba. Ang mukha ni Gobo ay pumuti sa takot. Ang mga maliliit na kamay niya ay nanginginig habang hinahawakan ang lelayan ng kanyang damit. Hindi niya alam kung ano ang umaatake sa kanila, pero kahit ang pagyanig lang ay sapat na upang malaman niyang ang kalaban sa labas ay hindi basta-basta. Hindi tayo pwedeng magtago magpakailanman, kailangan nating lumaban,
sabi ni Kasana, puno ng pagkabahala. Hindi, agad na sagot ng Elf Queen, na nagpatihil kay Kasana. Inutusan tayo ni boss na magtago at huwag magpakita. Hindi tayo pwedeng magtaksil. Habang ang grupo ay nababahala, biglang dumating si Goblin Slayer. Pinayuhan niya sila na manatiling kalmado, tinitiyak na si Lin Tian ay hindi kikilos maliban na lang kung sigurado siya, at hindi niya sila hahayaang mapahamak. Sa labas, ang walang hintong pag-atake ng Goblin King ay biglang huminto. Nararamdaman niyang may paparating. Isang malakas na hangin ang hamampas mula sa itaas. Dahan-daang bumaba si Lin Tian at ang kanyang dragon. Nahuli na niya ang Goblin King. Nang makita ang target, ngumisi si Lin Tian ng malamig. Tulad ng inaasahan ko, tumakbo ka patungong lugar na ito. Aaminin ko, kahanga-hanga ang iyong bilis, pero huwag mong akalaing makakatakas ka sa aking panghuhuli. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, ang dragon sa ilalim niya ay umungal ng malakas, hindi binigyan ng pagkakataon ng Goblin King na makapag-recover o makapagtangka ng counterattack. Agad na nagbigay si Lin Tian ng utos, atake. Isang napakalaking fireball ang sumabog mula sa bibig ng dragon, tumilapon patungo sa Goblin King ng may nakakagimbal na bilis. Ang nagliliyab na apoy ay agad na lumamon sa posisyon ng Goblin King. Bagamat hindi ito makakasakit ng malubha sa kanya, hindi yun ang tunay na layunin ni Lin Tian. Gusto lamang niyang gamitin ang apoy upang mapadilim ang paningin ng kalaban at makagawa ng pagkakataon upang umatake. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha si Lin Tian ng crossbow, tinutok ito sa Goblin King, at pinindot ang gatilyo. Hindi nakaligtas sa matalim na mata ng Goblin King ang ginawa ni Lin Tian. Nang malapit ng magpamalas ng atake si Lin Tian, ginamit ng Goblin King ang kanyang nakakatakot na bilis upang mabilis na tumakas, ang mga galaw niya ay mabilis at maingat. Dumating siya sa tabi ng dragon ni Lin Tian sa isang kisap mata. Nang hindi nag-atubili, ipinako ng Goblin King ang kanyang napakalaking kamao ng may napakalakas na puwersa. Ang suntok ay dumaan sa hangin, patungo sa dragon. Bagamat mabilis na tumugon ang dragon, hindi kayang iwasan ng dragon ang bilis ng Goblin King. Sa huli, tinamaan ang dragon at tumilapon pababa sa talon. Nagulat ng kaunti ang Goblin King nang makita niyang nakaiwas si Lin Tian sa kanyang atake. Habang dahan-daang naglalaho ang mist, unti-unting lumitaw ang figure ni Lin Tian. Nang masusing tiningnan, agad na nagulat ang Goblin King. Ang kanyang singsing ay nasa kamay ni Lin Tian. Hindi niya alam kung paano napunta sa kamay ng lalaki ang kanyang mahalagang gamit. Nagngangalit ang Goblin King, mababang nilalang. Kaya pala ikaw ang kumuha ng aking singsing. Ibalik mo ito ngayon din. Tinutokso ni Lin Tian ang Goblin King, kung hindi ko ibalik, anong gagawin mo? Ang mga mata ng Goblin King ay nag-alab sa galit. Hindi lang simbolo ng kanyang kapangyarihan ang singsing, kundi sa itong mahalagang bahagi ng kanyang lakas. Ang pagkawala nito ay isang napakalaking pagsubok para sa kanya. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, nagpakawala ng isang galit na sigaw ang Goblin King at tumakbo papalapit kay Lin Tian ng may nakamamatay na bilis. Sa isang iglap, tumayo siya sa harapan ni Lin Tian at nagsimula ng isang serye ng malupit na atake. Ngunit bawat suntok ay nadododge lang ni Lin Tian, gamit ang kanyang fluid movement techniques. Pinapakita ng labanan ang napakalaking agwat ng bilis ng dalawa. Ngumisi si Lin Tian at tinukso ang Goblin King, sa laki mong iyan, akala mo makakapasok ka sa ritmo ko. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Sa eksaktong sandali nang magpamalas ng mabigat na atake ang Goblin King, naisip ni Lin Tian ang isang pagkakataon at biglang naglaho mula sa kanyang paningin. Nang magkamalay ang Goblin King kung anong nangyari, huli na. Lumitaw si Lin Tian sa likod niya at isang malakas na strike ang damapo sa ulo ng Goblin King. Wala nang oras na makaiwas pa ang Goblin King. 2 sa 3 tentacles sa kanyang ulo ang naputol agad, nagbubuga ng itim na dugo. Nang hindi nag-atubiling kinuha ni Lin Tian ang mga naputol na tentacles at tinikman ito. Dahil sa kanyang plunder skill, agad niyang nakuha ang kakayahan ng Goblin King na Supersonic Howl. Matapos malasa ang kanyang mga napanalunan, pinunasan ni Lin Tian ang kanyang bibig. Ang isa sa mga mata niya ay unti-unting naging kulay crimson, na naglalabas ng isang aura ng napakalakas na kapangyarihan.
Walang binigay na pagkakataon ng Goblin King na makarecover pa. Agad na inactivate ni Lin Tian ang bagong natutunang Supersonic Howl. Isang malakas na shockwave ang sumabog mula kay Lin Tian at Dom Aloy patungo sa Goblin King. Nataranta ang Goblin King, ngunit huli na upang makaiwas. Tinamaan siya ng Supersonic Howl na parang malupit na bagyong dumaan, nagpadala sa kanya ng malakas na hampas pabalik. Sa huli, siya ay ganap na naparalisa, nakahandusay na hindi gumagalaw sa lupa. Ngumiti si Lin Tian ng konti, puno ng kasiyahan. Dumating ang tagumpay ng walang hirap. Mas importante pa, labis siyang natuwa na nakuha ang isang napaka-formidable na kakayahan mula sa Goblin King matapos niyang lumunin ang mga tentacles nito. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.